nagbigay sa kanila ng inspirasyon, ng lakas ng loob para hindi pagtawanan. Kita na niya ninyo. Pero previously, may mga reports na rin sila ng sightings, ng alien encounters. Pero hanggang kwento-kwento lang sa media, walang hard evidence na pinapakita po. Ayaw kasi, natatakot po sila kasi na i-ridicule, pagtawanan lang, just like yung mga witnesses presented in US Congress po. Ayaw na nilang magkwento-kwento kasi baka mapagkamalan niya kaming mga baliw. Ayan kasi, marami kasi ang sa bagay, kapwa siya sa deception ng mga fallen angels sa mga tao na hindi sila paniwalaan na sila nag-exist. Ito po mga kababayan ang kakaibang breaking news published by Manila Times and Manila Bulletin. Nakita ninyo ito na nakalagay sa taol. Present ito mga kababayan sa Mexican Congress. Ano yan Mr. Barabillas? Sabi rito, bodies of non-human beings, non-human entity, hindi tao, katawan ng isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. Di ano yan Mr. Marabillas? Ang tawag po nila non-human beings. Ipinakita mga kababayan sa Congress ng Mexico. Yan i-enlarge ko mga kababayan para maging malinaw. Yan po mga kababayan yung itsura ng nilalang na hindi tao, hindi hayop. Pero nilagay nila sa taol. Non-human being. Dalawa siya mga kababayan, dalawa. Enlarge ka po. Yan po mga kababayan, dalawang katawan ng hindi tao. Present po in Congress para patunayan na may mga nilalang na nandito sa mundo na hindi man po tao at hindi po hayop. Pero mas matalino pa sa tao. Kita ninyo, mga kababayan, ito ang patunay na totoo ang mga nababasa natin sa Bible. That we are wrestling not against flesh and blood, but against powers, principalities, dominions in higher places. Yan po ang nasa likod ng gulo sa buong mundo. Kaya mga tao nag-aaway-away. Kita ninyo? May sanib po ang mga tao sa buong mundo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang kakaibang kwentong ito in Congress ng Mexico. Di ba? Nauna sa Amerika, may investigation on about UFOs and aliens. Ngayon, sa Congress na ng Mexico, bilang pagpapatunay mga kababayan that they really exist. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa buong mundo. Like and share na rin po ninyo ang ating video ngayon. At saka wag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Di kayaan niya Mr. Marabillas, ito yung mga nasa likod ng mga Chinese na nangungubkob sa ating territory. Malamang. Yung China kasi po, ang simbolo nila, dragon. Ito pong mga non-human entity, pamilya ito ng mga dragon. Ang tawag po sa Bible, dragon. Si Lucifer po, dragon. Alam ba ninyo na ganun yon?
Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan ang kwento galing sa Mexico City. Yan Mexico City, published by the Manila Times. Para alam ninyo yung ating source. September 15, kahapon lang, reported by Agence France Presse. Para alam ninyo na yung source natin, credible source of news. Yung mga balita po tungkol sa mga aliens, alien demons, nagiging mainstream na po sila ngayon. Nagiging mainstream na po siya ngayon. Ang rason niyan kasi, lilitaw na po sila. Dati yung mga non-human entities, aliens, nababasa natin sa Bible lang. Di ba? At marami sa ating mga mamamayan, mga tao sa buong mundo, halos hindi po makapaniwala. Kasi yung Bible sa kanila, fiction. What? Di ba? Hindi nila alam na ang mga nakasulat sa Bible po, isinulat ng mga writers, ng mga authors nito, ng mga propeta, kasi nireveal sa kanila ng Diyos mismo na dito po sa mundo at the whole universe, hindi lang po tayo ang nilalang. Marami pong nilalang ang Diyos. Alam ba ninyo na gano'n yon ang katotohanan? Pero yung NASA po, mga kababayan, siging hanap ng evidence of life in space. Pero ngayon po, nag-focus na rin po sila sa mga aliens and UFOs. Kung nagbasa sana yung mga astronauts, mga scientists, naniwala sila sa nakasulat sa Bible po, isinulat ng mga prophets, hindi na sila kailangang mag-travel pa ng mag-travel sa space para maghanap ng mga nilalang, ng evidence of life. Nandyan mismo. Ang ebidensya, ito na po mga kababayan, ang ebidensya. Present na po in Congress. Sa Kongreso ng Amerika last month, nagsagawa ng investigation sila sa mga sightings ng mga UFOs and alien beings at pinatunayan ng mga mismong nagkaroon ng close encounters na ito ay tinatago ng government ng Amerika pero alam mismo ng gobyerno ng Amerika. Ngayon mga kababayan, sa Mexico na, sabi rito, the alleged bodies of two non-human beings were presented during a congressional hearing. Sa kongreso na din ng Mexico mga kababayan. In Mexico, generating a mixture of surprise, disbelief, and ridicule on social media on Wednesday. Hindi magkapaniwala kasi yung mga tao na totoo silang nag-exist. Napakaklarado po sabi sa Bible, we are not fighting against flesh and blood, but against powers, rulers, dominions in higher places. You see, sa taas, galing sa taas, galing sa kalangitan, galing sa space. Ang kalangitan kasi po, mga kababayan, 3 palapag siya. Yun ang hindi itinuturo sa atin. May palapag pala niya, Mr. Maravillas. 3 palapag po ang langit. The first heaven, the second heaven, and the third heaven. You see, ang first heaven, yung alapaap, nandyan yung mga ibon, yung mga eroplano. Ayan, first heaven siya. Nandyan yung clouds. Yun ang clouds of heaven. Yun ang sabi sa Bible. Then the second heaven, kung saan makikita natin yung buwan, yung araw, yung mga planets, ayun, yung mga asteroids, that is the second heaven. Then the third heaven, mga kababayan, yun ang God's abode. Nandun, mga kababayan, nakatira ang Diyos at kanyang mga anghel. At kasama doon sa nakatira, yung mga fallen angels na na-fall nga po. O ito na siya ngayon. You see?
Yes, sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, these aliens are actually fallen angels. Yan ang sabi sa Bible. Pero ang pagkakilala ng tao, nalinlang yung tao, aliens, anya. Ang pagkakilala ng tao, non-human entity, na nag-a-appear na ngayon, mga kababayan. At actually, hindi lang ngayon ito nag-appear, noon pang panahon, nauna ito sa atin, sa mundo, nauna sa ating nilalang ng ating Panginoon. O ito na po ang mga ebidensya, mga kababayan. Pinapalabas na po sa Congress mismo. Una sa Congress ng Amerika, yung congressional investigation, ngayon naman po sa Mexico. Bilang patunay na sila po ay totoong nag-exist. Kaya wag po kayong padaya sa mga aliens. They're actually demons. They are the Nephilim, mga kababayan, as described in the Bible. The fallen angels, mga minion ni Lucifer. Nandito na po, mga kababayan. Nag-reappear. Pero noong pang panahon, biblical times, kaya naisulat siya ng mga prophets, nag-appear na po sila. Na siyang nagtulak, tumukso sa mga tao na gumawa ng kasamaan. And until today, sila po ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng kasamaan sa mundo. Sabi dito sa balita, mysterious remains. Bangkay po siya. The body of an alleged non-human entity or non-human being is being exhibited at the Mexican Congress in Mexico City on Wednesday, September 12, 2023. Mexican Congress Press Office hand out photo via agents France Press. Authentic po siya, mga kababayan. Totoong totoo. Yan o. Yung itsurang nakikita ninyo sa mga pelikula, yun na mismo. Kung kaya, kung bakit, mga kababayan, ganyan yung itsura niya, nang ipalabas sa mga films, ang hindi alam ng tao, that is part of the disclosure process. Paunti-unti, sinasanay po tayo yung isipan ng mga tao sa buong mundo. So, pinadaan muna sa mga pelikula para masanay muna yung ating isipan, yung mga tao. May mga non-human entity pala niya, may mga aliens. Para pag nasanay na, hindi na tayo mabibigla. Pero nabigla pa rin po yung mga tao nang ipakita ito sa Congress ng Mexico. At napakaraming mga nakapanood ang hindi naniniwala. Pati nga siguro kayo ngayon na nanonood sa atin. So sabi rito, mga kababayan, the alleged corpses which had a grayish color and facial features similar to humans were brought by Jaime Maussan, a controversial Mexican journalist and researcher who reported finding them in Peru in 2017 pa. You see? Ngayon, naglakas loob na sila na i-present ito in public in Mexico. Kasi nga po, nagkaroon ng disclosure in Congress. Nagkaroon ng congressional investigation sa Amerika. So, di ba? Last month, na mismong mga astronauts, mga doktor, na nagkaroon ng personal encounter sa mga alien beings, ang nagtestimony, mga piloto, you see, boss ng private, mga pribadong eroplano, pati yung po sa Air Force ng Amerika. Siguro naman marami sa inyo yung nakapanood ng congressional hearing ng US Congress. So, yun ang patunay po na they really exist. Pati yung mga senador and congressmen po ng Amerika, ngayon, kumbinsido na sila na yung mga kwento noon, mga kababayan, na lumalabas sa mga reports ng mainstream media, totoo pala.
So sabi dito sa balita, they are non-human beings. We do not want to call them extraterrestrials because we don't know. Maussan said during the session called by ruling party lawmaker Sergio Gutierrez, who defended the event as being in the public interest. So nilabas na nila paraan niya sa interest ng publiko. So sabi dito sa balita, Maussan cited carbon dating analysis by the National Autonomous University of Mexico that he said showed these beings are about 1,000 years old. Yan po. Ibig sabihin, mga kababayan, nag-exist siya, mga 1,000 years old na siyang nalibing. Na nakuha po, na-discover. The university's Physics Institute confirmed in a statement that it had carried out tests, but only to determine the age and not the origin of the specimens. Its laboratory distances itself from any subsequent use, interpretation, or misinterpretation made with the results it issues, sabi po sa kanilang pinalabas na statement. During the hearing, Gutierrez asked the speakers to swear to tell the truth. He said Maussan requested the session after a United States Congressional Committee in July was told by a former intelligence official that humans were not alone in the universe and American authorities were covering up the evidence. Yun ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon, ng lakas ng loob para hindi pagtawanan. O, kita na niya ninyo. Pero previously, may mga reports na rin sila ng sightings, ng alien encounters. Pero hanggang kwento-kwento lang sa media, walang hard evidence na pinapakita po. Ayaw kasi, natatakot po sila kasi na i-ridicule, pagtawanan lang, just like yung mga witnesses presented in US Congress po. Ayaw na nilang magkwento-kwento kasi baka mapagkamalan niya kaming mga baliw. Ayan kasi, marami kasi ang sa bagay, kapwa siya sa deception ng mga fallen angels sa mga tao na hindi sila paniwalaan na sila nag-exist. Kaya if you believe na demons are not real beings, yung mga demonyo, yung mga fallen angels, they are not real beings. Pag yun ang inyo pong paniwala, ang ibig sabihin yan, na-deceive kayo ng demonyo. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga minions ni Lucifer na yung mga tao hindi naniniwala na sila nag-exist. Madali yung deception kasi. Yun ang rason kung bakit napakaraming tao ang ayaw magbasa ng Bible. Parte siya sa deception ni Satanas. You see? Hindi kayo nakapag-alata na pag may nagsishare sa inyo ng Bible, ng mga religion na niya yan, yung pakiramdam mo, para kang sinisilaban. Ganon yung pakiramdam ko noon. Nang hindi pa tayo naligtas, mga kababayan, nakakita pa lang ako ng mga ng mga nagdadala ng Bible, ng mga Bible tracts ng pastor. Nag-iinit na yung ulo ko. Ganon magtrabaho, mga kababayan, yung diablo. Pag may kumatok dito sa bahay noon, mainit agad yung ulo ko. Pag ganon ang inyong pakiramdam, ang ibig sabihin niyan, you're under attack by the powers. You see? Principalities in higher places. Kasi ayaw nila na madiscover ninyo yung katotohanan. You see? Para mamuhay lang kayo, patuloy lang kayo na mamuhay sa kasinungalingan. Ganun po. So, sabi rito sa balita,
In May, the National Aeronautics and Space Administration held its first public meeting on the issue and urged a more rigorous scientific approach to clarify the origin of so-called unidentified anomalous phenomena or UAPs. The Mexican hearing generated both astonishment and mockery, including jokes, accompanied by photos of the alien creature in the movie E.T. the Extraterrestrial. Ganon talaga po, talagang matindi yung deception ng Diablo. Nakikita na yung ebidensya, harap-harapan pinipresent, dinalagyan niya ng duda yung isipan ng mga tao para hindi maniwala na siya totoo. Para buwelo siya na makapandin lang sa mga tao at mawin niya yung kaluluwa. Ang target po nila, yung kaluluwa ng mga tao po. Alam ba ninyong ganon? Para marami silang kasama doon sa kanilang ultimate destination po, yung dagat-dagatang apoy, the lake of fire. So sabi rito, the event shows the contempt that this country has for science. One user wrote on the social media platform X, formerly called Twitter. Since time immemorial, mga kababayan, ang katotohanan yan, ang mga spirit beings niya, Mr. Maravillas, bakit in flesh sila ngayon nagpapakita? Yon ang ability nila, mga kababayan. They can appear and disappear. Di ba? And they have technology more advanced than our technology, mga kababayan. Kaya nga po, in the tribulation na malapit na pong maganap, ang gagamitin po ng Antichrist, yung mismong sinaniban ni Lucifer po, na last world dictator po, gagamit siya po ng technology to control humanity, that you cannot buy or sell, save he that had the mark of the beast. Nakita ninyo, mga kababayan, ang connection yan? Hindi ka makabili, you cannot transact business hanggat wala kang tatak ng halimaw po. Basahin po ninyo sa Revelation, Revelation 13 verse 16 to 18. Yan po ang makikita po ninyo. O ngayon, sa report naman po ng Philippine Star, kahapon lang po ito, NASA to publish long-awaited UFO report. Yeah. Yung NASA po, unti-unti na po nilang inaamin. Kumbinsido na sila. Matagal na silang kumbinsido. Kaya lang, tinatago lang po sa tao, sa atin. Kasi sabi nila, hindi pa tayo handa. What? Itong disclosure po in Congress, una sa Congress ng Amerika and ngayon sa Mexico, ginagawa nila po para i-confirm nila na talagaan niya na totoo sila. Kasi nga po, ito yung gagamitin nila, mga kababayan, for total control of the world. May timetable kasi sila ng control ng planet of humanity. It will be 2030. Kaya ngayon pa lang po, 2023, kinonfirm na nila. This is po the agenda of the New World Order. Alam ba ninyong ganon? Napakalalim ang kwentong ito po. So sabi rito sa balita galing po sa Washington, United States of America, NASA is set to release on Thursday the findings of a long-awaited study on unexplained flying objects in Earth's skies. The U.S. Space Agency announced last year it was reviewing evidence regarding unidentified anomalous phenomena or UAPs, which has replaced the term UFO in official parlance.
So sabi rito, the subject has long fascinated the public but was shunned by mainstream science. An independent team of 16 researchers shared their preliminary observations in May, finding that existing data in eyewitness reports are sufficient to draw firm conclusions while calling for more systematic collection of high-quality data. Pati yung mga congressmen after the disclosure, testimonies ng mga witnesses po. Kasi hindi po basta-bastang witness, hindi po ordinaryong mga mamamayan lang. They are authorities, yung mga na-invite, mga official po ng Air Force, you see, mga piloto, yung isa nga doon, former defense secretary ng Canada, si Hillier, Paul Hillier, na nagsabi mga kababayan, there are several alien races. Kung tayo po na mga tao, may iba-ibang races, may Chinese, may Filipino, may Amerikano, may Singaporean, may mga Arabs, may mga Russians, Japanese. Yung alien race po, marami din sila. Iba-iba na rasa ng mga aliens. Kita ninyo? Ang nagsabi mismo mga kababayan in US Congressional Investigation, former Defense Secretary ng Canada, Paul Hillier. I-search ninyo po. Sakto po sasabi sa Bible na iba-iba man talaga ang rasa ng mga fallen angels. Di ba? Kaya ang tawag nga, powers, principalities, dominions, rulers, plural in higher places. Sila ang may control ng atmosphere. Nandyan sila. Yung iba nagpapakita, yung iba hindi. You see? They have the ability, the powers, mga kababayan, by their technology to travel at great distance in a split second. Ganon yung technology po nila, mga kababayan. Defying gravity. You see? Panoorin po ninyo yung mga interviews kay Dr. Stephen Greer. Isa siyang medical doctor na isa sa mga naging tawag dito resource speaker during the congressional investigation po sa US Congress. Ito po ang itsura niya, Stephen Greer. Para ma-search po ninyo sa YouTube. Siya po ay isang authority on UFO phenomenon. Si Dr. Stephen Greer. Ngayon, pakita ko sa inyo si Paul Hillier. Ito po si Paul Hillier, mga kababayan. Yan ang itsura niya. Dating defense minister po. Defense Secretary ng Canada. So, nasa na po yung tumututok ngayon sa issue ng unidentified flying objects or UFOs or UAPs na ngayon po. Sabi rito sa balita, the US government has begun taking the issue of UAPs more seriously in recent years, in part due to concerns that they are related to foreign surveillance. At alam ba ninyo na ilan sa ngayong mga technology, yung very advanced technology na ginagamit po natin, including itong artificial intelligence, are actually alien intelligence po. Alien technology po. Si Mr. Maravillas naman niya, parang sumobra yung... Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganito na lang, mga kababayan, katindi yung explosion ng knowledge in technology? Just in recent years, ganito siya, mga kababayan, katindi. Ang katotohanan yan, all these are alien technology na po.
Ni-reverse engineering po, mga kababayan, para mapakinabangan ng humanity. But this AI technology, alien technology, yun din po ang gagamitin ng mga nasa likod nito to control us, to control humanity in the future. Kala ninyo, tuwag-tuwa tayo sa AI? Ito na po ang simula. So sabi rito sa balita, NASA's work, which relies on unclassified material, is separate from a Pentagon investigation, though the two are coordinating on matters on how to apply scientific tools and methods. In July, a former U.S. intelligence officer made headlines when he told a congressional committee he absolutely believes the government is in possession of unidentified anomalous phenomena as well as remains of their alien operators. In possession sila ng mga unidentified flying objects, yung spacecraft mismo ng mga aliens na ni-reverse engineering na po para kopyahin ng natin na mga tao, pati yung remains, bangkay, mga kababayan, tulad ng pinakita ng natin kanina, ng mismong flesh ng non-human entity or ng isang alien being. So sabi rito, my testimony niya is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country, many of whom all shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony. David Grass told lawmakers. Mamaya ipakita ko sa inyo yung photos ni David Grass. Earlier this week, the alleged bodies of two non-human beings were presented during a congressional hearing in Mexico, generating a mixture of surprise, disbelief, and ridicule on social media. Yung pinakita ko kanina sa inyo. The purported mummified remains, which had a grayish color and a human-like body form, were brought by Jaime Maussan, a controversial Mexican journalist and researcher who reported finding them in Peru in 2017. Ito na nga po. Ito yung itsura ng mga nakikita nating alien film. Ganyan na ganyan, mga kababayan. Talagang pinattern, kinopya nila yung mga pelikula, ibinase sa aktual na nakitang bangkay. Ito po si David Grass doon sa congressional investigation na ginawa ng US Congress. Siya po. Anyway, yan man lang po mga kababayan. Para updated lang po kayo ng mga kaganapan, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo at buong universe. What? Di ba? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapait po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.